nakapanood ako. Pero ang kasama ko noon ay ang ate ko. Kasi yung ticket ko ay bigay ng ate ko. So kaming dalawa yung nanood, hindi siya nakapanood. If ever naman na meron kayong makuhang ideas, then baka makatulong din itong vlog na ito. So baka ang mangyari nito is maubos bago maubos bago magtuloy na itinerary. And we're going to 1, 2, 3. Yes, so dalawa po ang ating pupuntahan. Actually, hey guys! Welcome back to our channel. Grabe, sobrang tagal na pala nung last vlog natin. It's almost a month, but today is another day, so it's another vlog. And for today's video nga pala guys, is finally, i-reveal na namin kung saan yung ating next travel destination! So yeah, tara samahan nyo kami sa aming favorite cafe at doon natin pag-usapan at i-discuss kung saan ang ating next na pupuntahan. So tara! Staring out the window, reaching for a north Actually, we need a shuffle waiting just to wake up from the The cream brulee. or you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. So, andito nga pala tayo guys sa aming favorite cafe. Andito tayo sa Santimix. So, kaya namin naging favorite dito is kasi merong wifi. So, kapag gantong nagbi-meeting kami or gantong meron kaming kailangan pag-usapan, dito kami pumupwesto kasi ayun nga merong wifi, tapos merong pagkain, tapos meron pang outlet, tapos meron pa silang space dito. So, maganda siyang tumambay. So, ngayon nga pala guys, ay habang kumakain tayo, ay itutuloy pa din namin yung paggawa ng itinerary. So, actually, nakabook naman na halos lahat. Gaya nga na sabi ko kanina is confirm na. Ganyan. So, meron na rin kaming itinerary. Fina-finalize na lang namin para pulido talaga. And then, throughout this video is i-share namin, hindi to consider na tip kasi syempre iba-iba rin naman tayo, pero i-share na rin namin sa inyo kung paano kami gumawa ng itinerary, kung paano kami mag-plan, like everything from the scratch. Tapos, kapag napanood ninyo is, we'll see kung meron kayong makukuhang idea kung paano or kung kaparehas ba namin kayo kung paano mag-plan ng travel ninyo. So, kain lang kami saglit, tapos meron kaming dala-dala na namin yung laptop namin kasi nasa notes naman yung iba naming, or yung itinerary namin. So baka ang mangyari nito is maubos bago maubos bago magtuloy na itinerary. Okay guys, and now ay i-announce na namin kung saan ang ating next travel destination, and we're going to 1, 2, 3, Las Vegas. And yes, and we're going back. Yes, we're going back to 1, 2, 3, Japan. The land of the rising sun. Yay! Yes, so dalawa po ang ating pupuntahan. Actually, babalik din tayo sa Las Vegas. And syempre, for the third time, babalik tayo ng Japan. So, sabihin na namin sa inyo kung paano namin pinalano itong travel natin. Okay, so let's talk about Las Vegas and Japan. So, to be honest with you guys, ang original plan talaga namin is Japan lang. So, magfo-focus kami sa Japan and ang target namin is cherry blossom. And na-experience, ang first naming punta is naka-experience kami ng autumn, which was last November 2019. Tapos, ang second nating punta is last year lang, February 2025, which is winter. And then ngayon naman, ang plano nating puntahan ay ma-experience ang cherry blossom. But then anyway, gaya nga nasabi ko, first, yun talaga yung original plan. But then,
biglang ang target talaga natin sa Las Vegas is, sasabihin ko na din sa inyo kasi eventually is magbablog din naman tayo sa Las Vegas at isasama namin kayo sa lahat ng pupuntahan natin is para lang may idea din kayo kung bakit nadagdag ang Las Vegas sa plano natin. So guys, the reason why kung bakit na-add ang Las Vegas na dapat ay Japan lang sa trip natin na ito kasi meron kaming panonooring concert. And kung sino yung panonoorin natin ay walang iba kundi si Bruno Mars! Yay! Are you excited? Yeah, actually talaga kasi nung nag-concert si Bruno Mars dito sa Hawaii, nakapanood ako. Pero ang kasama ko noon ay ang ate ko. Kasi yung ticket ko ay bigay ng ate ko. So kaming dalawa yung nanood, hindi siya nakapanood. So ngayon naman guys, ay sasabihin namin sa inyo kung paano kami maggawa ng aming travel itinerary. Hindi ko siya i-consider na tips, pero let me know in the comments kung ganito din ba kayo, kung paano kayo mag-plan. Or if ever naman na meron kayong makuhang ideas, then baka makatulong din itong vlog na ito. Okay, first things first. Karakaraka na tayo. Simulan na natin sa unang-una namin ginagawa kung paano kami mag-plan. Is pinag-uusapan namin kung saan yung bansang gusto naming puntahan. Kasi meron kasing instances guys na meron akong gusto tapos meron din siyang gusto. But most of the time, yung akin yung nasusunod. Pero may times din na meron din siyang gusto. Kapag nangyayari yon is doon na namin pinag-uusapan kung ano yung mga pwedeng puntahan doon, yung mga ano ba yung okay, bakit doon yung gusto mong puntahan, ganyan. So, i-explain ko yung akin, i-explain yung kanya. Tapos, titimbangin namin kung ano yung mas madaming pwedeng gawin or makita sa lugar na yon. Or, doon din papasok yung isang question na makakapaghintay ba yung bansang yon? Baka pwede bang sa gantong buwan na lang or sa gantong taon or sa susunod na gala, yun naman yung next na pupuntahan, ganyan. So, after namin mag-decide kung saan yung bansa, second naman is, ganito kasi yung style namin, guys. Siya, kapag, sabihin na natin, okay, Japan. So, yun yung ano namin. Doon naman sa Japan, guys, is nagkasundo talaga kami kasi hindi pa kami nakaka-experience ng cherry blossom and gusto namin ma-experience siya sa favorite country namin, which is Japan nga. So, Disclaimer lang is that early bloom ang mga cherry blossom this time. I mean, I think couple years already. So, March to April, like beginning of April. Fortunately, makapunta kami mga mid-April na gawa ng work-related na reasons din. Kaya, ayun. So, mag-cherry blossom hunting kami. So, good luck. And may mahanap goods. Pag wala, edi wala. Pero, ang mahalaga ay andun tayo sa country na gusto namin puntahan. So, yes, tama kayo guys. So, ang hunting talaga namin dito is cherry blossom hunting, ganyan. Pero, sabi nga niya, is mid-April nga ang punta natin and lagi naman early bloom nagaano yung cherry blossom. So, we'll see na lang kung aawot ba hanggang Japan ng ating swerte gaya nung nangyari sa atin nung nag-California tayo. O anyway, all of a sudden, bigla ako naalala yung kasi sobrang swerte natin doon nung nag-California tayo. I-link ko yung vlog natin about sa California, guys. Try to watch that. Tsaka yung Las Vegas din natin. But then, anyway, ang second, the way na kami magplano is, syempre, Japan ngayon na pag-usapan. Second is, ang style niya kasi, guys, ililista niya yung mga gusto niyang puntahan. Well, ako din naman, syempre ililista ko yung mga gusto kong puntahan, ganyan. Pero, ang gusto niya, talagang magfo-focus siya sa mga, okay, itong pupuntahan, bla 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 bla, yung mga listahan. Tapos, after niyang i-breakdown yung mga gusto niyang puntahan, tsaka siya hanap ng hotel. Kabaligtaran naman ako. Kasi nga, kaya ganun yung ginagawa ko kasi nga, gusto ko. From there, you can adjust kung saan hotel ka pwedeng magstay, depende lang sa budget mo. Para at least, kung mas marami kang pupuntahan sa Asakusa, edi at least, alam mo sa Asakusa ka mag-i-stay, right? Same thing, Shibuya ka maraming pupuntahan, edi Shibuya ka mag-i-stay or saan man malapit. Unlike pag hotel muna, the rest will adjust. Yun yung gusto niya. Which is, yun naman ang prefer ko. Ang style ko naman, guys, is gusto ko hotel muna bago yung mga pupuntahan. Ang mindset ko naman kasi,
for instance, let's say, Shibuya Crossing, Disneyland, yung mga ganon. Meron kasi kaming mga listahan na ito yung must, like yung talagang gusto namin talagang puntan, like as in. Tapos sa baba, doon namin yung parang so-so or parang check kung meron pang bakante, ganyan, or kung kaya pa ng schedule, then doon namin ipapasok. Pero ang gaya nga na in-explain ko sa kanya, mas okay nang unahin yung hotel. Tapos, kapag nakahanap ng hotel, yung nailista na naming mga itinerary, doon na namin iisa-isahin. Kasi lagi ka magsisimula sa hotel. Okay, let's say sa Shibuya yung nakuha naming hotel. After nun, saan ang una namin pupuntahan? So, bracket siya. Kaysa yung ililista yung lahat ng gusto, tapos all of a sudden, nandito pala yung nandito yung hotel namin. Like, gets nyo ba? Pero, di ko hirapan ako mag-explain. Wait lang. So, anyway, pero ang nangyari is, syempre, ako yung nasunod. Ang nangyari is, naghanap muna kami ng hotel. It's just happened din kasi guys, na April nga ang punta natin. Sobrang mahal ng mga hotel. Nagtingin din kami ng Airbnb, pero sobrang mamahal din. Halos kapresyo lang din ng hotel. But then anyway, ang nangyari, is pasok siya sa number 2 natin is, naghanap muna kami ng hotel. Tapos, yung nilista niyang mga gusto niyang puntahan and gusto naming puntahan, then doon kami nagsimula doon sa Google Maps na, okay, itong uunahin, then ito yung sunod, then ito yung sunod. And then on the next day, same thing, sa hotel ulit magsisimula. Ito naman yung uunahin natin, next. Kasi, ang ginagawa niya kasi, gusto niya nakalatag na lahat ng itinerary. Tapos after ng tsaka siya maghahanap ng hotel. So ayoko ng ganon. Gusto ko yung talagang organized na para alam namin ito yung mga pupuntahan natin, alam natin kung saan tayo magsisimula. At alam natin kung saan tayo mag-e-end kasi doon yung balik natin ng hotel natin. Okay guys, number 3, after namin maglagay ng ganan, alam ko may mga ibang mga tao na meron sanay sila sa mga Excel nila, yung sa mga computer, ganyan. Pero kami, makaluma kami. Meron pa rin kaming notebook. Tapos, gusto niya 2 ballpen kasi gusto niya susulat din siya. But then, anyway, itong notebook namin, sobrang dami na niyang nakasulat kasi even yung mga past naming vacation, nandito din siya. So, katulad nito guys, tingnan nyo. Sobrang scratch na siya. Kasi parang, naalala ko parang, nakita lang namin ata siya. Tapos, tinuloy lang namin yung mga list na gusto naming puntahan. Katulad dito, sa Tokyo, ganyan. So, by the way guys, punta tayong Tokyo and Osaka for this, for our travel. But then anyway, katulad nito, ayan, ito naman yung scratch niya. Sulat niya ito. So, nakalista dito. Nilista niya yung mga gusto niyang puntahan. Tapos, ako, yung mga gusto ko namang puntahan. Ayan. Tapos, dito sa notebook namin, meron kaming ililista ko naman yung ano bang example? Wait lang. So, hindi ko makita guys yung scratch ko para sa April. Pero, ipakita ko na lang tong example nung last February. So, dito, ililista ko. For instance, katulad nito, February 6. Tapos, 7, 8. Ililista ko lahat ng araw, kung ilang araw. Tapos, ililista ko kung ano ding araw nun. Let's say, katulad nito, February 6, Thursday siya. Ganyan. Then, so on and so on. So, kaya meron kaming notebook. Tapos, nandito din nga yung mga scratch namin. Kasi, syempre, hindi naman pagkalista is yun na yun. Biglang magbabago. Ganyan. So, ang gagawin ko, for instance, kada nito, February 6, pinakaunang araw is yung flight natin from Honolulu to blah, 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 kung saan man yung bansa. Tapos, February 7, yun yung arrive natin. Kung katulad nito, flight Honolulu to Manila. Tapos, ang dating natin sa Manila is 7 na. So, as in, nakalista na siya dito, ganyan. Tapos, yung pinaka-last day is back in Honolulu. So, kaya kailangan pa rin namin ng notebook. Tapos, nandito kami nag-i-scratch nga kami. Kasi, hindi nga namin alam, since wala pa nga kaming hotel noon, kung ano-ano na lang muna yung nilalagay namin na parang, okay, andito to, pinagsama-sama namin.
Kaya mas prefer ko talaga na hotel ang unahin. And then guys, after ko nga pala dito yung scratch namin sa notebook, doon naman namin ilalagay sa notes namin, sa phone, ganyan. Kaya lang naman namin dala itong laptop natin ngayon para isang screen na lang yung titignan natin. Pero nakashare naman yung notes, so kapag nandoon na kami sa lugar na yon or let's say nasa Japan na nga tayo, ay easy access na lang yung sa phone or sa notes natin. Ayan. So, next na tayo. Ang next naman namin, after namin ma-breakdown or na-organize kung saan yung araw, is magbubuk na kami ng mga activities, ganyan, or mga SIM card, ganyan, kapag confirm na, and then ibubuk na namin. Tapos, after naman namin i-book na lahat, is meron din kaming papel and ililista namin doon kung ano yung mga nabook na namin, kung saan namin nabook, kung magkano, kung bayad na ba, ganyan. Kasi meron kasing, for instance, sa hotel, meron kasing kinaltasan na yung card ko right away. Meron namang yung tax muna or parang something fee. And then, pero pagka-check-in, dun ka pa lang din magbabayad ng, ayun, dahil resort fee, ganyan. Pero pagka nag-check-in na, doon pa lang ibabawas yung bayad mo sa hotel. Yung mga ganun. So, meron din kaming listahan noon. Para at least hindi tayo or hindi kayo magulat. Kaya mas okay na nilista nyo na lang. And then from there, like yung mga sinasabi niyang mga itinerary or like by days, kung ano man yung mapupuntahan, we also write down kung ano yung kung gaano kalayo from the hotel, and then ano yung opening hours nila, anong araw bukas, anong araw sarado, para at least in case there's gonna be some change in plans, makapag-adjust kami easily. Yeah. So meron kaming backup, parang ganun. Like any information na pwede namin ilagay dun sa notes, ilalagay namin para mas ano siya sa amin, mas bagay siya sa amin, para mas komportable tayo. Yeah. So, doon sa sinabi niya na yung kung gaano kalayo, doon siya magaling, doon siya nakatoka. Kung siya yung naka-assign doon, kung okay, kung dito tayo from point A, gaano siya kalayo sa point B. Kasi baka mamaya nandun sa itinerary namin, naka-A-B, tapos yung pala, mas malapit yung A sa C, ganyan. So, siya yung nakatoka doon, ganyan. Tapos, yung mga opening hours, ako naman yung nakatoka doon. Tapos, kunwari, let's say this, no, not this na. Sabihin na natin Shibuya Shibuya. Nakaano siya sa amin ng, nakatoka siya sa amin ng day 1. No, kunwari day 1 siya. Ganyan. Tapos, syempre, titingin kami doon kung ano yung mga shop na gusto naming puntahan. Ganyan, let's say, itong shop A, let's say, they open Monday to Friday, 9 to 5, ganyan. Tapos, sarado sila ng Saturday. Yung day 1 namin ay sabihin na nating Monday, ganyan. Tapos, biglang nagkaiba kami ng changes or biglang umulan, let's say yung mga ganon. At least alam namin na pwede pa rin namin siya ilipat sa day 2 kasi Tuesday naman siya. So still open pa rin yung yung shop na gusto naming puntahan. So kahit hindi kami yung parang okay, sarado siya ng Saturday, Sunday, hindi ko na siya ililista sa notes kasi Monday naman ang punta namin, sure naman na yon. Pero iba pa rin yung flexible, ganyan. Tapos Nilalagay din namin yung yung mga bestseller or yung gusto namin tikman doon sa mga shop na nilalagay namin. Yeah. So for example, yung sinabi niyo Shopee, yung okay doon yung black udon. So we have to make sure na matry namin yung black udon na yun. Diba? Para at least may reason ka kung ba't ka pumunta doon. Alam mo rin kung ano yun, like dinner, lunch, breakfast. And then yun nga, kung walkable ba siya, pwede mong lakarin from the hotel or gaano kalayo. Yeah, so pretty much ganun. So kung baka you guys might wondering, too specific naman, walang masyadong free time. Actually, hindi. Kaya mas planado namin to kasi for yung first punta natin ng Japan, as in sobrang pack na pack talaga yung itinerary natin. Like as in wala nang time para magpahinga, as in ganon. Tapos, nung second time naman namin pumunta, which is last year lang, ayun na, sobrang chill na. To the point na kung saan-saan na lang kami kumakain. Kasi, na kami dun sa una na parang, wala nang time, hindi na namin na-explore yung, let's say, Shibuya.
may gusto kaming puntahan, no? Doon na pupunta namin, tapos doon na kami sa next. As in, hindi na namin na-explore yung ibang Shibuya, ganyan. Kaya nung second na punta namin, mas naging free kami, but to the point na nagutom ako. O sige, yan na lang kainin. Alam mo yung sobrang ganon. Kaya ngayong for the third time, syempre sanay kami or hobby namin na isa sa mga ano namin is manood ng mga vlogs, ganyan. So, hala, oo nga, like parang mukhang masarap or trending or sikat talaga, ganyan. So, mas naging specific kami ngayon. But, we make sure pa rin na meron kaming time para mag-stay. Let's say, yun nga sinasabi ko nga sa kanya, na wala kaming time na mag-cafe, umupo, ganyan. So, yun ang sinasabi ko sa kanya na, make sure na kapag nag-itinerary tayo is biglang all of a sudden, let's say, meron kaming nakitang pagkain or biglang park, pwede pa rin kaming tumambay doon kahit saglit lang. So, yun yung minake sure namin sa itinerary namin or sa paggawa ng itinerary ngayon. Gaya yung ano sinasabi niya. So, basically, since kami, third time na namin pumunta ng Japan, so it's more, ano na kami, more relax, more on chill, more on, you wanna spend time now, ayaw mo mag-rush. Unlike yung pag first time mo talaga kasi, I think it's always like that. Palaging pak na paka kasi first time mo, hindi mo alam kung kailan ka ulit babalik dun sa lugar na yan eh. So, sinisiksik mo talaga lahat ng mga gusto nyong puntahan para at least masulit nyo siya. But you're not knowing na, nakapagod, yung oras, yung time. Hindi mo na ma-enjoy kasi nga, Disneyland or yung may pupunta kayo isang place, Akihabara, 1 hour lang tayo dito. No, hindi mo alam na napakadami palang place din sa Akihabara na pwede mong puntahan. Yeah, so yun yung mga parang at least ngayon, the more you know or the more na matry mo or ilang beses ka na bumalik, then mas nagiging mas nagiging adjustable talaga, more on your pace. Tsaka at the same time, meron talagang araw, even right now, may mga araw talagang magiging pack siya. Pero still, at least alam mo na hindi lahat ng araw is sobrang pack. Ganun. Tama guys, kapag naalala ko talaga yung una namin travel, as in pagod talaga to the point na ma-share ko lang to. All of a sudden, like parang one time ata, like nasa like last few days na lang namin sa Japan. Meron kasing free breakfast yung inanuhan namin, yung hotel namin. So syempre, di ba yung breakfast parang 6, sabi natin 6 to 9, ganyan. Dati, mga unang araw. Sorry, yung mga unang araw, talagang nagising kami maaga, ganyan. So, sobrang pagod talaga. Ginigising niya ako, tara, breakfast na tayo. Sabi ko, hindi, ikaw na lang mag-isa. Pinili kong matulog talaga. As in, ganong pagod, ganong moment talaga. Okay guys, so i-include natin kung paano kami mag-plan ng itineraries natin or yung travel is make sure din, alamin ninyo din yung culture na kung saan kayo pupunta, ganyan. Napaka-importante nun, especially tayo yung dadayo sa lugar nila and hindi natin alam yung kung anong meron sila, ganyan. Yung iba kasing parang nagiging excuse kasi ay, turista naman ako, okay lang yan, yung ganyan. So, pangit naman ang ganun. Siyempre, what if sila yung pupunta sa lugar natin? Siyempre, gusto rin naman natin na irespeto nila kung anong meron tayo sa lugar natin, di ba? So, same thing, ganun din ang gagawin natin sa lugar nila. Ganyan. Research mo. Like, you just do your research kung saan man lugar kayo pupunta. Ano yung mga do's and don'ts. Yeah. True yun. So, Whether kung may winter ba doon, baka kasi magulat kayo pagdating nyo, malamig pala. Tapos yung mga dala nyo damit, maninipis, di ba? So you just gonna check too kung depende sa month na pupunta nyo, kung meron ba ng mga certain seasons. Yeah. True yun. Tapos, sa paggawa naman natin ng itinerary, so na-share naman namin kung paano namin i-build yung travel itinerary namin or kung paano kami mag-plan na ganyan. Tapos, i-add ko lang, siguro, ito na siguro yung pinaka-last kong i-share about sa itinerary nga is, ayun nga, after naming ayusin, ililipat na nga namin sa notes, ganyan. Tapos, after nun, kapag syempre ilalagay namin sa bawat araw, diba? Ganyan. Tapos, meron pa rin kaming backup na ibang lugar na just in case na kasya pa sa itinerary, ganyan. Tapos, ang gagawin din namin is, babasahin namin isa-isa. Tapos, kapag medyo parang, kunwari, nakalimutan mo yung lugar na yon na nilista mo, tapos pag-usapan namin, gusto mo bang
gusto mo ba talagang pumunta dito sa lugar na to, ganyan. Kasi syempre meron namang mga lugar na gusto kong puntahan, same thing din siya, ganyan. So, pag sinabi ko talaga na, oo, gusto ko talaga puntahan yan, syempre, para maano nyo din, syempre nasa ibang bansa tayo, make sure nyo na gusto nyo talaga yung puntahan ng lugar na yun para may add siya sa itinerary ninyo. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na so-so ka lang, ganyan na parang, hindi ka naman parang, hindi naman, meron din namang ano na, parang ako, parang yung ganyan, meron ganun kasi ako na parang, oh gusto ko yan, o sige puntahan natin yung ganyan. Pero kapag ni-recap na namin, ay, hindi na, okay na, tanggalin mo na to. Or ito, ayan yung ano mo, isama mo sa, excuse me guys, sa itinerary, ganyan. So, same thing din sa kanya, na bigla siyang mapapaisip, ay wag na pala yan, parang sobrang layo na, or parang ay wag na yan kasi ito lang naman yung makikita sa lugar na yan. So ayun, very important din na kahit akala nyo like final na yung itinerary ninyo, kahit na ilista ninyo kung gaano kalayo sa point A to point B, i-recap nyo pa rin, tingnan nyo pa rin isa-isa para talagang mas ano talaga yung flawless, there you go, mas flawless talaga yung itinerary ninyo. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and step away inside. Oh, make today just a little less. Hey guys, so ngayon time check tayo. It's currently 7:19 na ng gabi. So medyo napatagal na tayo dito and actually marami naman na kami nagawa. And tungkol naman sa itinerary natin, actually tapos naman na siya, fina-finalize na lang talaga namin para talagang plakadong-plakado. So yeah, again, thank you so much for watching and don't forget to like, click the notification bell button and subscribe to our channel and also follow all of my socials and I'll see you guys on the next one. Bye-bye!